Magandang araw po sa ating lahat. Ang videong ito ay proyekto mula sa Kodang 4091 sa asignaturang Panulaang Filipino. Mula sa pangunguna ni Instructor Ma'am Nazrea P. Tarayo. Ang representasyong ito ay patungkol sa biografiya ni Edgardo M. Reyes na bibigyan paliwanag sa videong ginawa ni Saimel Malang at Nor Amin Nasser. Paunang paunawa. Ang representasyong ito ay pawanggawa lamang ng inyong kaklase kaya nararapat unawain lamang ang konteksto hindi ng kalidad ng videong ito. Sa kadahilan ng walang nahanap na videong patungkol sa buhay manunulat ni Edgardo M. Reyes. Ating nang sisimulan ng pagsasalaysay sa buhay manunulat ni Edgardo M. Reyes. Si Edgardo M. Reyes ay isinilang noong ika-20 ng Setyembre taong 1936 at pumanaw noong ika-15 ng Mayo taong 2012, ang isa sa mga tinaguriang haligi ng panitikang Pilipino. Ilan sa kanyang mga naisulat ay Ang Laro sa Baga, Sa Mga Kuko ng Liwanag, Ang Mundong Ito ay Lupa. Siya rin ang isa sa mga autor ng mga Agos sa Disyerto. Ang kanyang mga likha ay unang natampok sa Tagalog na magazine na Liwayway. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter, novelista at kwentista. Ilan sa kanyang mga likha tulad ng Laro sa Baga at Mga Uod at Rosas ay nagkamit na ng mga papuri. Ang mga ito ay nakilala sa buong mundo at naisalin na sa iba't ibang wika. Nagtapos siya ng mataas na paaralan sa isang paaralan na nakabase sa Maynila na tinatawag na Bohol Central College. Pagkatapos ay nag-aral siya sa Universidad ng Silangan na kumukuha ng komersyo ngunit huminto sa pag-aaral pagkatapos ng ilang buwan. Si Reyes ang pinakabata sa kanyang pamilya at sa edad na 14, siya ang naging big winner ng kanyang pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang manunulat ng maikling kwento, novelista, editor ng magazine at pahayagan, screenwriter, cartoonist, at komentarista sa radyo. Isa rin siyang direktor ng pelikula at isang propesor sa universidad. Nagturo siya sa graduate school ng Ateneo de Manila University at Universidad ng Pilipinas. Nakatanggap si Reyes ng mga parangal mula sa Palangka at FAMAS. At doon na po natatapos ang mahabang kasaysayan at biografiya ni Edgardo Reyes. Atin naman alamin ang mga sikat nitong mga gawa o akda. Mga tanyag na mga akda ni Edgardo M. Reyes. Sa Mga Kuko ng Liwanag. Ang Sa Mga Kuko ng Liwanag, Ingles, In the Claws of Brightness, ay isang kathambuhay o nobela na nasa wikang Tagalog at isinulat ng Pilipinong may akdang si Edgardo M. Reyes noong 1986. Unang lumitaw ang nobelang ito bilang isang serye sa magazine Liwayway mula 1966 hanggang 1967. Ang kwentong ito ang naging batayan para sa nagantimpalaang pelikulang Pilipinong Maynila, Sa Mga Kuko ng Liwanag. Ang kwento ay nagsimula sa nagngangalang Julio, isang mahirap na mangingisda. Isang araw umalis si Ligaya ang kanyang kasintahan na kasama ang isang babaeng may pangalang Ginang Cruz na punanggakwang makakapag-aral at makapaghanap buhay sa Maynila si Ligaya. Kaya't sinundan ni Julio sa Maynila ang kanyang nobyang si Ligaya. Noong nasa Maynila na, naging biktima si Julio ng mga mapanlamang na mga tao sa lungsod. Nakaranas si Julio ng mga pang-aabuso habang nagtatrabaho sa isang lugar ng konstruksyon at pagbebenta ng sariling katawan para lang kumita ng malaking pera. Unti-unting nawawala ng pag-asa si Julio na matagpuan pa si Ligaya. Ngunit nagbago ang lahat nang muli niyang makita si Ligaya at malaman mula sa kasintahan na naging biktima ito ng prostitution at pinagmamalupitan ng insak na kinakasama. Nagbalak na tumakas ang dalawa ngunit gaya ng sabi ni Ligaya kaya siyang patayin ng kinakasama kapag ito ay nahuling tumatakas. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay patay na si Ligaya. Ipinaghiganti ni Julio si Ligaya at pinaslang ang kinakasama nitong intiek subalit maraming nakasaksi at pinagmalupitan si Julio hanggang sa ito ay mawalan din ng hininga. Ang mundong ito ay lupa. Ayon kay Efren Abiog, hindi mga dokumentong istatiko ang mga akda ni Edgardo M. Reyes. Ito ay buhay at dinamikong mga organismong nagkakaroon ng walang katapusang interaksyon sa mga mambabasang naghahanap ng mga kahulugan, hindi lamang ng kahulugan ng buhay. Sa prosesong ito, ang manlilikha, autor, ay nawawala, ang mga teksto ng akda ang nananatili at umiiral. Ang nobelang ito ay tungkol sa isang dalagang namulat sa pamilya na marangal at may pagpapahalaga sa buhay ng tao. Si Zenaida Nazareno o Ned ang naging pinakapangunahing tukol sa nobela na daan upang masundan ang daloy ng kwento.
Mula sa payak at simpleng pamumuhay sa probinsya ay lumuwas ng Maynila para mag-aral ng pre-med sa isang kilalang paaralan. Ngunit ang desisyon na ito ay hindi nagmula sa kanyang sariling kagustuhan, bagkus ay ang kagustuhan sa kanya ng pamilya. Maging isang mandudula o playwright ang kanyang napipisil para sa sarili dahil ito ang kanyang tunay na hilig. Isang probinsyana na bagong solte sa isang bagong mundo, ang buhay syudad. Bagong mundo na bumungad ang maitim na katotohanan sa daigdig ng sex, prostitution, karahasan, pagkukublit panggagamit sa mga bubot na karanasan at kaisipan. Kaliwat kanan nakasukdulan ng pangyayari sa mundo ng prostitution ang hitik sa nobelang ito. Dito tiyak na ganador ang mambabasa sa pagbuklat isipan hindi para gamiting pamatay oras o gawing katuwaan ng issue, bagkus ito ay isang katotohanan na binukas at nilatag ng may akda ng kwento. Gayon din kay Ned, na pangunahing tauhang nakipagsapalaran sa mundong iniikutan ay halos bago at malayo sa kinasanayang buhay sa probinsya. Bagong haplos ng mundo na sa buong pagkatao niya'y mamulat at bibihis ng bagong karanasan at kwento. Laro sa baga, nauukol ang pamagat sa takbo ng istorya. At ito nga ang kasaysayan ni Ding na naglalaro sa pag-ibig ng iba't ibang babae na nagdaan sa kanyang buhay, magmula sa kanyang ninang, kinakapatid, naging asawa, at mga naging nobya. Ang paksa sa nobela ay ang paglalaro sa baga ni Ding, ang pangunahing tauhan, o ang pagkakaroon niya ng malay sa sekswalidad sa murang edad. At ang kanyang sakit, na hindi niya binanggit sa nobela subalit malalaman mong naging sakit ang kanyang pagiging aktibo sa sekswal sa nobelang ito. Mahilig si Ding na maglaro sa baga kung kaya't siya ay wala ng direktang patutunguhan at wala nang babalikan pa sa kanyang mga nakaraang mahal sa buhay. Dahil sa paglalaro ni Ding sa pag-ibig na wala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na si Dee, ang kanyang ninang na minsan na niyang inangkin, ang inangkin niyang anak na nag-asawa ng maaga at higit sa lahat ang kanyang sariling wisyo. Mga agos sa disyerto. Ang pag-alo ng mga agos sa disyerto ang nagbukas ng bagong yugto ng panitikang Pilipino na nakabatay sa totoong kalagayan ng nakararami sa lipunan ang mga manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan at kabataan. Ang mga maiikling kwento sa mga agos sa disyerto ay inakda nina Efren Abiug, Dominador Mirasol, Rogelio Ordonez, Edgardo Reyes at Rogelio Sicat. Binago ng grupong mga agos sa disyerto ang panitikang Pilipino nang pinaksa nila sa kanilang mga akda ang buhay ng karaniwang tao, lalo na ang mga manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan, at kabataan. Sa usapin ng uring manggagawa, nariyan ang mga kwentong, mga aso sa lag-arian, at Makina, ni Dominador Mirasol, Dugo ni Juan Lazaro, at Buhawi, ni Rogelio Ordonez, at Daang Bakal, ni Edgardo M. Reyes. Sa paksa ng magsasaka, nariyan ang kwentong, Tataselo, ni Rogelio Sicat, Lugmok na ang Nayon, ni Edgardo Reyes, at Inuod na bisig sa tiyan ng buwaya, ni Rogelio Ordonez. Sa paksang maralita, nariyan ang Impeng Negro, ni Rogelio Sicat, na siyang una kong nabasa nang ako'y nasa high school pa. Sa usaping kababaihan, nariyan ang lungsod ay isang dagat, ni Efren Abiug, isang ina sa panahon ng trahedya, ni Dominador Mirasol, at ang gilingang bato, ni Edgardo Reyes. At sa usaping kabataan ay ang mabangis na lungsod, ni Efren Abiug at di maabot ng kawalang malay, ni Edgardo Reyes. Mabisa ang mga paglalarawan sa buhay ng karaniwang tao. Lumitaw ang grupong mga agos sa disyerto sa panahong tigang ang panitikang Pilipino sa mga agos ng totoong nangyayari sa lipunan, sa panahong pulos pag-iibigan at romansa ang nangingibabaw na panitikan, dahil ito ang nais ng komersyal. Binali nila ito at sinundan nila ang yapak ng mga nauna sa kanila, tulad ni Rizal na may akda ng Noli at Fili, ni Amado V. Hernandez na may akda ng marami ring maiikling kwento at kilalang nobelang, Mga Ibong Mandaragit, na dumugtong sa El Fili ni Rizal, at Luha ng Buwaya, ni Lazaro Francisco na may akda ng nobelang satire na Maganda pa ang Daigdig, at Daluyong, at marami pang iba. At iba pang kanyang mga maikling kwentong tulad ng Di Maabot ng Kawalang Malay. Madalas nating marinig ang sinasabi ng maraming tao na upang maging maayos ang lahat ng mga bagay na gagawin natin ay maging mapagmasid at maalam sa lahat ng larangan. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga bagay na mahahalaga bagkus pagtuunan ito ng pansin sa abot na makakaya. Unawaing mabuti ang kalagayan at katotohanan ng mga pangyayari.
Ngunit paano kung di abot ng kaisipan ng tayog ng nais bigyang kahulugan? Sunod, lugmok na ang nayon. Sa kwento ni Edgardo M. Reyes ay makikita ang pagsasalamin niya sa tunay na kalagayan ng isang nayon. Isinalaysay niya na sa kabila ng kahirapan ng nayon ay nagawa pa rin ng mga tao na magbigay ng regalo. Ipinapakita nila na ang mga tao sa nayon ay may hospitalidad sa mga bisita lalo na sa mga kamag-anak, ngunit ang pagiging hospitalidad na ito ay inaabuso ng mga nakalalamang sa kanila. Sa kwento o kahit sa totoong buhay ay tradisyon na ang pagbibigay ng regalo sa ikakasal, ngunit kung minsan ay kahit wala ka nang maibigay ay magsasakripisyo ka, makaabot ka lamang ng kaunti. At ang huli, ang gilingang bato. Ang kwento ito ay naglalahad tungkol sa isang pamilyang ang naging ikinabubuhay ay ang paggawa at pagtitinda ng mga kakanin gamit ang kanilang sariling lumang gilingang bato. Ang gilingang bato ay naging instrumento ng inang si Aling Trining upang kumita ng pera at mapag-aral ang mga anak hanggang sa kolehiyo. Nang mamatay ang kanyang asawa ay inakunan niya ang responsibilidad sa pagpapalaki ng 5 anak.